Orlando Magic, 20-point deficit comeback laban sa Memphis. Pistons, nagbalik lakas para sa isang matinding tagumpay. Melton, Horford at Butler, grabe ang impact sa depensa. Pressure ang Knicks. Ginawang mas hindi malilimutan ng Orlando Magic ang kauna-unahang NBA game na ginanap sa Berlin matapos bumawi mula sa 20 points na pagkakaiwan sa second quarter at talunin ang Memphis Grizzlies sa score na 118-111. Nahuli ang Orlando sa score na 52-32 sa ikalawang quarter matapos ang isang floater ni Jaren Jackson Jr. Ngunit mula roon, unti-unting binawasan ng Magic ang malaking agwat. Makalipas ang 5 minuto, napaliit ng Orlando ang lead sa 10 puntos, napigil ang 11-0 run ng Magic sa isang 3-pointer ni Santi Aldama, ngunit nagpatuloy pa rin ang pagbawi ng Orlando at ginawang 67-58 ang score sa halftime matapos ang isang 3-pointer ni Paolo Banchero. Hindi naman napalamig ng halftime break ang Orlando dahil tinalo ng Magic ang Memphis sa ikatlong quarter. Nagpasok sina Franz Wagner at Anthony Black ng magkasunod na 3-pointer upang bawasan ang lead ng Grizzlies sa 5 points at inilapit ng Orlando sa 2 puntos ang laban sa isang jumper ni Banchero. Sa wala pang 2 minuto, tuluyang kinuha ng Orlando ang lead sa isa pang 3-pointer ni Black para umangat sa 71-70. Tinuldukan ni Black ang panalo sa isang di malilimutang eksena, isang dunk laban sa 4 na depensa ng Grizzlies sa loob ng lane na nagbigay sa Orlando ng 2 kalamangan. Ang laban sa Uber Arena sa Berlin ang kauna-unahang regular season NBA game na ginanap sa bansa. 3 sa mga players ng Orlando, sina Franz at Moritz Wagner pati si Da Silva, ay mula sa Germany. Maghaharap muli ang Orlando at Memphis sa London sa susunod na linggo. Bahagi ang mga larong ito ng inisyatiba ng NBA na palawakin ang kasikatan nito sa Europe at maglatag ng daan patungo sa paglulunsad ng isang European League sa pakikipagtulungan sa FIBA. Pinangunahan ni Banchero ang Orlando sa 26 points, 13 rebounds, 4 assists at 4 steals. Sumunod si Black na may 21 points, 6 rebounds at 7 assists habang may shooting na 4 for 7 mula sa 3-point range. Nagdagdag si Franz Wagner ng 18 points at 9 rebounds. Sa panalong ito, umangat ang record ng Magic sa 23-18 na nagbibigay sa kanila ng kalahating laro na kalamangan laban sa Cleveland Cavaliers para sa ika-6 na pwesto sa Eastern Conference. Nagtala si Jackson ng pinakamataas na 30 points para sa Memphis, kasama ang 3 of 5 sa 3-point line. Nag-ambag si Aldama ng 18 points mula sa bench at nakapagpasok ng 4 na 3-pointers. Umiscore si Desmond Bane ng 13 points sa kanyang unang laro laban sa dati niyang team mula nang matrade siya sa Orlando noong nakaraang Hunyo. Nagdagdag naman si Cedric Coward ng 17 points para sa Grizzlies na bumagsak sa 17-23 matapos ang pagkatalo. Ikinapwesto sila nito sa ika-10 sa West tie sa Los Angeles Clippers. Magsisimula ang Magic vs Grizzlies matchup sa London sa susunod na linggo. Umaasa ang Memphis na makakalaro ang star guard na si Ja Morant matapos lumiban sa laro nitong araw dahil sa injury sa kanang binti. Sa sumunod na balita naman, isang kapanapanabik na laban ang nasaksihan ng mga fans ng basketball matapos makamit ng Detroit Pistons ang isang dramatikong panalo laban sa Phoenix Suns nitong araw. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang simpleng panalo sa talaan ng liga, kundi isang malinaw na patunay ng tibay ng loob, disiplina at kakayahang bumangon ng Pistons sa gitna ng matinding pagsubok. Sa first half ng laro, tila kontrolado ng Phoenix Suns ang takbo ng laban. Maagang uminit ang kanilang opensa. Pinangunahan ni Grayson Allen na umiskor ng kabuuang 21 points sa unang 2 quarter. Dahil sa kanyang agresibong pag-atake at husay sa labas ng 3-point line, mabilis na nakapagtayo ang Suns ng hanggang 16-point lead. Malaki ang naging epekto ng kawalan ni Devin Booker dahil sa injury sa paa, subalit ipinakita ni Allen na kaya niyang punan ang puwang sa scoring department. Sa katunayan, gumawa siya ng kasaysayan bilang kauna-unahang player sa kasaysayan ng Suns na nakapagtala ng 3 3-pointers at 3 blocks sa loob lamang ng isang quarter, isang pambihirang kombinasyon ng opensa at depensa. Samantala, nahirapan naman ang Pistons sa unang bahagi ng laro. Hindi naging maganda ang kanilang shooting lalo na mula sa free throw line kung saan maraming puntos ang kanilang nasayang. Isa sa mga inaasahang leader ng team, si Cade Cunningham, ay nagkaroon ng isang napakahirap na araw. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, nagtapos siya na may 10 points lamang matapos makapasok ng 3 of 16 attempts at pumalya sa lahat ng 7 attempts mula sa 3-point range. Gayunpaman, sa halip na panghinaan ng loob, nagsilbi itong hamon sa buong team upang mas magtulungan at maghanap ng ibang paraan upang manatili sa laro.
Pagsapit ng ikatlong quarter, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Ipinakita ng Detroit ang mas matibay na depensa at mas maayos na ball movement. Dito pumasok ang mahalagang ambag ni Duncan Robinson at Jalen Duren. Si Robinson ang nanguna sa opensa ng Pistons na may 19 points, kabilang ang mahahalagang shots na nagbigay ng momentum sa team. Si Duren naman ay naging haligi sa loob ng paint, nagtala ng impresibong double-double na may 16 points at 18 rebounds na nagbigay ng ikalawang tsansa sa opensa at pumigil sa Suns na makadagdag ng puntos sa ilalim. Pagpasok ng huling quarter, 1 puntos na lamang ang lead ng Suns at ramdam ang tensyon sa loob ng arena. Dito tunay na lumabas ang determinasyon ng Pistons. Sa huling mga minuto ng laro, nagpakita si Tobias Harris ng veteran composure nang ipasok niya ang go-ahead jumper na tuluyang nagbigay ng kalamangan sa Detroit. Sa kabila ng mga huling pagtatangka ng Suns na maagaw ang panalo, nanatiling matatag ang depensa ng Pistons hanggang sa tumunog ang huling buzzer. Ang panalong ito ay ika-4 na tagumpay ng Detroit sa loob ng kanilang huling 5 laro, isang senyales ng kanilang patuloy na pag-angat at konsistensiya. Higit pa sa puntos at estadistika, ipinakita ng laban na ito ang kolektibong lakas ng Pistons, isang team na hindi sumusuko kahit nasa likod at handang lumaban hanggang sa huling segundo. Sa patuloy nilang pagganap ng ganitong klaseng basketball, lalo nilang pinagtitibay ang kanilang reputasyon at posisyon bilang isa sa mga nangingibabaw na team sa Eastern Conference. Hindi naglaro ngayong araw si Jalen Brunson dahil sa injury sa paa, ngunit magandang balita ang dumating. Dahil handa nang makabalik para sa New York si Landry Shamet matapos makaligtaan ang 25 games dahil sa na-dislocate na balikat. Hindi agad siya nagsimula sa starting lineup kaya si Miles McBride ang pumalit kay Brunson. Nagsimula ng malakas ang Knicks, nakapuntos ang bawat starter at nahulog ang 6 sa kanilang unang 7 3-point shot upang agad makuha ang 10 puntos na kalamangan. Si Shamet ang unang pumasok mula sa bench at agad nakapuntos at nakakuha ang Knicks ng 17-point lead. Gayunpaman, napilitan si Karl Anthony Towns na maupo dahil sa 2 early fouls at nagbago ang momentum pabor sa Golden State. Ginamit ng Warriors ang 13-2 run upang paliitin ang lead ng Knicks sa first quarter. Si Moses Moody ay nagtala ng season high na 21 points kasama ang 7 3-pointer habang nanatiling kontrolado ng Warriors ang laro sa kabila ng mga pagsisikap ng Knicks na makabawi. Nahirapan ang Knicks na makakuha ng sunod-sunod na defensive stops at pumasok sa huling quarter na may 12-point lead. Nagpatuloy ang mainit na laro ni Stephen Curry sa second half. At kahit na nabawasan ng Knicks ang lead sa 9 points, nakamit pa rin ng Golden State ang panalo dahil sa kanilang mahusay na shooting. Nag-shoot sila ng 54% mula sa field at 44% mula sa 3-point area. Pinangunahan ni Jimmy Butler ang lahat ng scorer na may 32 points, may 27 points si Curry, nagtapos si Moody na may 21 at may 17 points si Brandin Podziemski mula sa bench. Uminit si Curry matapos ang mabagal na simula at gumawa ng malalaking shots upang tuluyang isara ang laban. Sa laro na ito, grabe ang pressure para sa Knicks dahil kay Melton, Horford at Butler. Shot! Melton again, this time at the block shot on Hart. The pressure and Jimmy Butler always great with the anticipation.